The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nagreklamo po yung mga eskriba at mga pariseyo dahil pinili ni Jesus na maging tagasunod niya ang isang tax collector na pinaniniwalaan na isang public sinner o makasalanan. At palagay ko, dahil nga makasalanan ng taong ito at tinawag ni Jesus na kanyang maging alagad, meron naman sigurong dahilan talaga para magreklamo o di kaya umangal yung mga eskriba at mga pariseyo. Malinaw naman po yan na ang pamantayan natin, dapat naman siguro yung mga tao na magiging prominente dahil may posisyon o di kaya magiging pinuno, ay meron namang dapat na kilalaning magandang background. Kaya nga ayaw natin sa mga korap. Kapag nakikita po natin yung mga kandidato na may bahid ng korupsyon, palagay ko marami sa atin ang nanggigigil at hindi kinikilig. Di ba? Kapag nakikita natin na nangangampanya at batid natin, meron niyang ninakaw sa kaban ng bayan, nang gagalaiti tayo. At sasabihin pa siguro natin, ang kapal naman ng mukha ng mga to. Nagawa pa nilang tumakbo sa eleksyon. Wala na ba tayong ibang pagpipilian? So human as we are, we want somebody who is clean. Not somebody who is known to be a public sinner, just like Levi in the gospel. Magtataka naman tayo. Si Jesus pa mismo ang tumawag at pumili. Di ba kayo nagtataka nun? Bakit naman niya pinili at tinawag pa yung isang public sinner, tax collector? Siya ay nangungulekta ng buwis at batid ng mga tao sa Israel. Kapag nangungulekta ito ng buwis, ay may pasobra, may under the table, corrupt nga. Ano kaya dahilan dito? Yung dahilan, binanggit na ni Jesus doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo, those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners. Ang panawagan pala ni Jesucristo kay Levi, unang-una, ay panawagan upang si Levi ay magsisi. Panawagan ng pagsisisi. At ito ay tinanggap naman ni Levi. Naroroon ang kanyang pagsisisi. At kaakibat o kasama ng kanyang pagsisisi ay ang pagtanggap din kay Jesus. Kaya very symbolic. Nung si Jesus ay pumunta sa bahay ni Levi, ito ay pagpapakita na tinatanggap na ni Levi si Jesus. Hindi na niya ito tinatanggihan. Nung siya ay corrupt, nung siya ay magnanakaw pa, tinatanggihan niya si Jesus. Pero nung handa na siyang magbago, tinatanggap niya na si Jesus, kaya pinatuloy na doon sa kanyang tahanan. So nakita natin yung mga symbolisms dito na nagpapahayag ng kakaibang mensahe, lingid doon sa nakikita natin bilang tao. Ang nakikita natin bilang tao, makasalanan yan, hindi karapat-dapat. Makasalanan yan, itsapwera yan. Makasalanan yan, walang puwang dito yan. Yun lagi ang nakikita natin. Pero ang nakikita ng Diyos
iba sa nakikita natin. At kapag ang Diyos ay tumingin, iba din siya magbigay ng pakahulugan kung papaano niya tinitingnan ng tao. You are a sinner, but then you are going to repent and then embrace and accept God. Levi saw to it that he heeded the message of Christ. Hindi niya tinanggihan ng ganong mensahe. At syempre, bago pa man niya tinanggap si Jesus, bago pa man siya nangako na siya ay magbabago, meron munang isang bagay na kinakailangan niyang gawin. Ano yun? Yung pagtanggap din at pagkilala sa sarili na siya nga ay makasalanan. Very basic yan. Ang pagtanggap sa sarili na siya ay nagkasala. Kaya kailangan niya ng pagpapatawad ng Diyos. At kapag pinatawad na siya ng Diyos, tatanggapin niya na ng buong buo ang Diyos. Ang malaking pagkakaiba sa ordinaryong tao, yung pag-amin sa pagkakasala ay hindi agarang ginagawa ng isang ordinaryong tao. Bagkus, kahit na yung taong yan, nasukol na, nahuli na, yan ay tatanggi pa rin. Hindi totoo yan. Wala akong ginawang pagkakamali. Nagbibintang lang kayo. Walang pag-amin, walang pag-ako. Kaya palagay ko, nakita din ni Jesus yung value ng pag-amin ni Levi na siya ay nagkamali, siya ay nagkasala. At yan ang hindi nakita ni Jesus sa mga Pariseyo at mga Eskriba. Dahil alam niyo kung bakit. Ang mga Eskriba at mga Pariseyo, sobrang tataas. At yung pag-amin sa pagkakasala, ang tingin nila dito, pagpapababa ng sarili. Kailangang i-maintain yung status quo. Kailangang i-maintain yung mataas nilang posisyon sa lipunan. Kapag inamin mo na kayo nagkamali, para kang isang agilang bumagsak, nakikisay-kisay, at wala ng value sa paningin ng tao. But Levi did not think about that. What was important to him is to own up to his sinfulness and then ask God's forgiveness and then embrace Christ so that now he becomes a follower of Christ. Yung cycle na yon, cycle din ho sana ng buhay ng tao. Una, tanggapin ang pagkakamali at pagkakasala. Pangalawa, dumulog sa Diyos para humingi ng kapatawaran sa ginawang pagkakasala. Sa atin, dumulog sa sakramento ng kumpisal para patawarin tayo ng Diyos. At pagkatapos nating mangumpisal, tayo ay mangangako ng pagbabago, babaguhin ang sarili. So my dear friends, brothers and sisters, at first, the decision of Jesus to call Levi and invite him to be his disciple may not be that good. But now that we understood the reason behind such a call, perhaps mas may appreciation pa tayo sa mga taong katulad ni Levi at sa naging desisyon ni Jesus. At yung mga taong nagkukunwari, yung mga taong ang kanilang intention lang ay mapaganda, yung kanilang paningin, yung pagtingin ng mga tao sa kanila, shame on them. Shame on them because they are not true at all. So today, my dear friends, brothers and sisters, so many lessons that we can learn from this event in the gospel. The virtue of humility, the virtue of authenticity, and the virtue of obedience to the will of God. Yan po ang pwede nating gawin pagkatapos nating maintindihan ang buhay ni Levi at pagkatapos nating maintindihan ang pagtawag ni Jesus kay Levi. Let us be humble, be authentic, and be obedient. Amen.